Tinawanan nila ang isang matandang lalaki sa car showroom, pero kinabukasan, siya pala ang may-ari ng kumpanyang bumili sa kanila. Pwede ko bang i-test drive ang kotse na yan? Tatlong salesman ang sabay-sabay na nagtinginan at pagkatapos tumawa ng malakas. Isa sa kanila ang sumandal sa mamahaling sasakyan at may pangmamaliit na ngumisi. Buddy, hindi to traktora. 6 figures ang presyong nito. May isa pang sumabat. Tatay, dun ang parking. Yung mga used cars nasa kabila. Mukhang naligaw ka. Ang pangalan ko ay George Miller. 63 taong gulang. Suot ko ang lumang steel-toe boots at kupas na work jacket. Ang parehong jacket na suot ko, 30 taon na, ang nakalipas nung binuksan ko ang una kong repair shop sa Chicago. Biglang lumabas ang sales manager, parang galit na aso. Puno ng pangmamata ang kanyang mga mata. Makinig ka, matanda. Huwag mong sayangin ang oras namin. Hindi mo kayang bilhin yan, ni hindi mo kayang hawakan. Lumapit ang security. May mga taong tumatawa. May isang nagbi-video pa. At sa puntong iyon, ramdam ko ang sukdulang kahihiyan. Pero biglang may mahina at nanginginig na boses ang pumigil sa ingay. Isang dalagang wala pang 20 anyos, nanginginig ang kamay, iniabot sa akin ang isang tasa ng kape. Sir, pwede ko po kayong ipaliwanagan tungkol sa kotse kung gusto ninyo. Hindi naman po kailangang bumili. Biglang sigaw ng manager. Emily, nababaliw ka ba? Kausapin mo pa yan at tanggal ka. Tumawa ulit ang mga tao. Pero sa pagkakataong ito, ngumiti lang ako. Salamat, sabi ko sa kanya ng marahan. Ginawa mong maganda ang araw ko. Habang palabas ako ng showroom, palihim kong inilagay ang isang nakatiklop na card sa kanyang kamay. Nakasaad doon, bukas, 9:30 a.m., Skyline Industries, top floor. Kinabukasan, nakatayo si Emily sa harap ng isang napakataas na gusaling salamin. Kumikinang ang salitang Skyline Industries. Sumakay siya ng elevator. Pagdating sa itaas, sinalubong siya ng receptionist. Good morning, Miss Emily. Inaasahan na po kayo ni Mr. Miller. Nanlamig siya. Miller? Yung matandang lalaki kahapon? Bumukas ang pinto ng opisina at naroon ako. Parehong lalaki na pinalayas nila kahapon. Ngayon ay naka-tailored suit, nakatanaw sa buong lungsod mula sa salaming dingding. Good morning, Emily. Salamat sa pagpunta. Nanginginig ang kanyang boses. Sir, nagtatrabaho po ba kayo rito? May nagawa po ba akong mali kahapon? Ngumiti ako. Hindi. Ako ang founder ng Skyline Industries. At ang dealership na pinagtatrabahuhan mo, binili ng kumpanya ko 3 buwan na ang nakalipas. Huminga siya ng malalim. Kahapon, wala akong sinabi kung sino ako. Gusto ko lang makita kung paano tratuhin ng tao ang isang mukhang walang-wala. Tumingin ako sa kanya. At ikaw lang ang tumingin sa akin bilang tao. Sa meeting room tumayo ang lahat ng executives. Good morning, Chairman. Nanghina ang mga tuhod ni Emily. At pagkatapos, pumasok na taong humiya at nang insulto sa akin kahapon. Maputla ang mukha. Nanginginig. Hindi ko sila tinignan. Napanood ko ang CCTV footage. Hindi lang kayo bastos. Sinira ninyo ang mga pinahahalagahan ng kumpanyang ito. Tinangka ng manager magsalita. Mr. Miller, tama na. Humarap ako kay Emily. Simula ngayon, ikaw ang Customer Experience Supervisor ng dealership. Ikaw ang magbabago ng sistema. Napaiyak siya. Ako po? Ngumiti ako. Dahil naiintindihan mo ang isang simpleng bagay, libre ang respeto, pero walang katumbas ang halaga nito. Pagkatapos ay malamig kong sinabi, kayo ay suspended, iimbestigahan at i-demote. Walang lugar sa Skyline ang mga taong nang mamaliit ng kapwa. Ang kwentong ito ay paalala, huwag kayong gagawa ng anuman sa diwa ng kayabangan, kundi sa kapakumbabaan ay ituring na mas mahalaga ang iba kaysa sa inyong sarili. Filipos chapter 2 verse 3. Ang Diyos ay hindi tumitingin sa suot, sa edad o sa itsura. Puso ang kanyang tinitingnan. May mga araw na pakiramdam natin. Wala tayong halaga dahil sa paraan ng pagtrato ng iba. Tiningnan tayo mula ulo hanggang paa. Hinuhusgahan base sa suot, sa trabaho, sa estado sa buhay. Pero ang totoo, hindi lahat ng tahimik ay mahina, hindi lahat ng simple ay walang laman, at hindi lahat ng mukhang wala ay talagang wala. Minsan, ang taong minamaliit ng mundo ay siya palang pinapanday ng Diyos sa katahimikan. Kaya kung ikaw man ngayon ang tinatawanan, binabastos o hindi pinapansin, manatili kang mabuti. Dahil ang respeto na ibinibigay mo sa kapwa, bumabalik sa iyo ng mas buo, mas malinaw at mas tamang oras. At tandaan mo ito,
Ang paggalang ay hindi para sa mayaman lang. Ito ay para sa lahat ng taong may puso. Kung na-inspire ka sa kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, i-share sa mga kaibigan, at mag-iwan ng comment sa baba. Maraming salamat sa panonood. Naway nagsilbing inspirasyon ang kwento ngayon. Hanggang sa muli, to God be the glory.